Kami pa rin po sa ating mga lugar sa ating bansa ay apektado ng bagyong Inday. Signal number 2 po nakataas sa Batanes ngayon, kaya alamin po natin ang kanilang mga preparasyon at ang sitwasyon sa Batanes. Kakausap ang ating LDRRMO 4 ng Batanes, si Sir Dan S. Dicul. Sir Dan, magandang umaga po. Peter Atricas sa programang Balitapatan. Yes, good morning po. Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Thank you po, Sir Dan. Signal number 2 na po ang Batanes ngayon. Kumusta po ang inyong weather po muna dyan bago po kami magtanong sa inyong preparasyon? Kaninang umaga po ay nakaranas tayo ng ulan, pero sa ngayon wala na po. Pero nakakaranas kami ng pabugso-bugsong hangin mula pa kahapon at medyo lumakas ng konti ngayong umaga. Pero so far sa ngayon wala pong ulan, pero ang ating dagat ay masyado na pong maalon. Aha. Bukas pa naman po ang expected na labas nito ng bansa, no? Pero mukhang mararamdaman nyo pa rin po iyan. Ito po, ano pa ang abiso sa inyo ng Pag-asa, sir? Yes po, tama po kayo doon. Kasi although palabas na siya bukas, ang maranasan po namin ay medyo lalakas po ang hihilaing habagat. Kaya in-expect po namin na lalakas pa ang mararanasan namin na hangin dito at baka uulan pa po dahil sa habagat po. Aha. Pero so far, Sir Dan, wala naman pong any services o mga serbisyo na napuputol ngayon, kuryente, tubig, telco, wala pa naman pong na-down. So far, sa ngayon naman po ay normal naman po lahat, pati kuryente, tubig, tsaka communications. And we're hoping na ma-sustain po ito dahil yan po yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So hopefully ay maiwang maayos. Okay. Manong Dan, yung pong flights, kumusta? I am assuming na naapektuhan na ito, no? Yung going to Batanes and coming from Batanes. Yes po. Yes po. Since Wednesday po lahat po ng under general aviation, yung maliliit na aeroplano ay kanselado na po. Pero ang Philippine Airlines, ngayong araw po at saka bukas, ang na-anunsyo na cancel the flight. Okay. So as of now, we have 35 stranded tourists here in Batanes. Oo. And one of them is a foreigner and the rest are local tourists po sa Pilipinas. I'm wondering, meron po bang alternate means to fly out or get out of Batanes kung halimbawang yung mga commercial flights ay kanselado? The only alternative po if ever na hindi makabiyahe yun, we can request po sa Philippine Air Force. Alam po, that will depend on the availability of the aircraft. So, minsan naman po hindi tayo napapagbigyan dahil siyempre alam natin ng military. But hopefully, right after na by Sunday or Monday, sana po mag-resume na ho yung PAL para ho itong mga naiwan, nag-opt kasi sila na maiwan muna dito. Despite na sinabihan na po kasi sila na makakancelan ang flight for today and tomorrow. But they opted naman, yung iba ho ay nakalabas na kahapon pa. Ayun. So tumuloy pa rin despite the warning. Ano po? Oo. Yes po. Let's talk about yung food supply po. Wala naman problema in terms of yung mga nakastock po sa Batanes mismo? As of now po, ang isang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda po ang ating family food pack, hygiene kits, kitchen kits, na nakapreposition na po sa bawat munisipyo. Just in case nakakailanganin, ay pwede po mahugot anytime po sa kanilang mga munisipyo. And fuel po, yung diesel para sa mga generators? Sa fuel naman po ay sa ngayon sapat pa dahil lalo na yung Napocor ay kakadeliver lang po the other week ng fuel nila. So tuloy-tuloy pa po ang power natin sa ngayon. Opo. Sir Dan, may mga lugar po ba tayo na kinailangan natin magkaroon ng preemptive evacuation? As of now, wala po. Kasi dahil medyo maganda ang panahon, at the same time, ginagawa din po kasi namin dito a neighbor. Kaya po, hindi na nakakarating sa evacuation center, kundi iwan na lang po sa kapitbahay.
Hindi na po tayo ngayon since andito na yung bagyo, tapos na po ang preparasyon natin, ano? Ano po yung mga inaabangan natin, mga inaasahan po natin in cases like this po? We're still on standby just in case kasi lalakas pa naman ng hangin ng habagat. So, standby pa rin po tayo if ever na meron pong gusto magpa-evacuate sa amin dito. Yeah. And at the same time, yung binabantayan din po namin ng ating mga bawat munisipyo kung ano po ang magiging sitwasyon nila doon. Okay. And I suppose kung walang ulan pero malakas ang hangin, malabo pa rin po na via sea or sa karagatan tayo dumaan papuntang Tuguegarao o Apari, ano po? Yes po. Yung mga bangka kasi dito is lang po siya for inter-island lang namin dito. Opo. The only means of transportation going to Luzon is via airplane, either by maliliit na aeroplano o yung commercial flights. So, ilagay natin para bang tinitin kasi pag maiwan siyang habagat, Yeah. medyo mahihirapan po ang mga commercial flights natin dahil tail-in siya sa amin. So, Opo. mahirapan po makapag-landing. Mhm. Ayan. Opo. Okay. Sige sir, bago ka po namin bitawan, baka may mga huling paalala po kayo para sa inyo pong mga kasama dyan sa Batanes. We'll give you the time po. Yes po. Sir, ang paalala lang po natin sa ating mga kababayan ay manatili po tayo maging alerto at makinig po tayo sa mga advisories ng ating pamahalaan o sa mga DRM officers para po maging ready tayo. At huwag po tayo magpakampante. Kahit nasabihin natin malayo ang bagyo, ay patuloy po tayo maging alerto at patuloy din ang pagdarasal para at least malayo tayo sa sakuna, anumang sakuna dito sa Batanes. Yun lang po. Maraming salamat po at good morning. Maraming salamat po. Ang ating LDRRMO 4 ng Batanes, si Sir Dan S. Dicul. Alerto sa Bagyong Inday at Habagat. Ang oras, 9:26. Mangungumusta po tayo mga kapamilya sa iba't ibang mga lugar po sa Pilipinas dahil nga po dito sa magiging epekto ng bagyong Inday. Pero alam mo partner, no, nung nakita pa natin to a week ago before ito pumasok sa PAR, medyo kinabahan ako ang laki. Sabi ko, naku baka matindi ang epekto nito sa ating bansa, but we're very lucky dahil umiwas siya. Hindi talaga siya nag-landfall, 'di ba? Hindi din siya masyado nagkaroon ng so far sa mga naririnig natin ng malakas na pagtama. Alam mo ang